Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, sa politics tayo guys. Inday Sara umaming tumanggap ng 125 million na confidential fund. At PBBM sabit din sa confidential fund. So yun guys, yan ang mahilit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kasi nga, nag-comment ngayon itong si dating senador Franklin Drilon, na alam naman natin na itong si Franklin Drilon ay dating Justice Secretary ng bansa at naging senador ng napakatagal na panahon. So kung pag-uusapan lang ay ang batas o ang saligang batas, talaga namang may kaalaman to. At alam niya, meron siyang alam kung ano ang violated o hindi sa batas. So nag-comment siya ngayon, kaya sinasabi niya, itong ginawa ni VP Inday Sara at ni PBBM ay labag sa saligang batas. So sa hindi nakakalam ng istorya, ganito lang yan. Nung last year kasi, di ba, nanalo yan si BBM at saka si Inday Sara, June 30. So, yung pagpasok nila kalahati ng taon ng 2022, siyempre, pinalitan niya si Lenny Robredo. So, doon sa budget kasi na yun, guys, nung 2022, walang item na nakalagay. Kasi, di ba, kagaya ngayon, pinag-uusapan ng budget for 2024. So, aproban niya ng Kongreso, yan ang magiging budget. So, ang nangyari last year, walang budget na confidential fund. At ang ginawa ni Sara, nag-request siya ng confidential fund na worth, actually, yung 125, yung ang confidential fund, at mas malaki pa pala doon, 200 million. So, pagdating ng December 13, na-release guys, yung na-request ni VP Sara. Ng December 13, 5:12 in afternoon. Yung mga ganitong oras, mga bandang alas 5 na, na-release guys. Ngayon, nung na-release siya, siyempre malapit nang matapos yung taon, sa loob ng 19 days, kailangan niyang maubos yung pera. So, ang ginawa nito, imbis na tipirin yung pera, na ibabalik sa gobyerno, talagang inubos niya. Araw-araw siyang gumagastos ng 7 million hanggang maubos to para lang ma-liquidate o may report niya sa kanyang report bilang Vice President. So, imagine nyo, 7 million araw-araw. At maalala natin itong December na to, last year, ito yung kasagsagan na ang sibuyas maabot na ng 800 pesos per kilo, di ba? So, habang ang taong bayan naghihirap ka last year hanggang ngayon naman, sila talagang waldas ng pera. So, ang sabi ni Franklin Drilon sa kanyang statement, ang sabi niya dito, tabasahin natin guys, sabi niya, yan. The part of the Constitution state, no law shall pass the authorizing any transfer of appropriation. However, the President, Senate President, and the Speaker of the House, Representative Chief Justice, sila lang yung pwede pagkatapos niya. So sa sinabi ng yun, sinasabi niya na hindi talaga pwede mag-transfer kasi walang authorized yung Kongreso, dahil yun lang ang yung budget kasi ni Lenny Robredo, 700 million last year. Siyempre dahil hindi niya naubos, dahil kalagitnaan ng taon napalitan na siya, kaya yung natira kay Sara. Ngayon dahil nakukulangan siguro sa kanyang budget, nag-request. At matindi nito, bawal din yun sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga walang approve ng Kongreso at yung ay contingency fund. Kaya bawal din yung ilipat. So, kaya ngayon, tinatanong ng iba, so paano ngayon yan? Impeachable ba? Pwede ba silang ma-impeach? Pwede ba silang makasuhan? Sa makasuhan guys, hindi sila pwedeng makasuhan. Dahil unang-una, meron silang immunity.
bawal silang kasuhan habang sila ay nakaupo. Di ba? So, ang pwede lang talaga sa kanila ay yung i-impeach mo sila. Kagaya na nangyari kay Pangulong Erap, naalala nyo, na-impeach din yun, di ba? O kakasuhan sila pagkatapos ng termino nila, kagaya nila Gloria, Macapagal-Arroyo, di ba? So, yan ang nagiging policy kasi natin habang nakaupo. Ngayon, sabi ng mga iba, hindi impeach nyo kung gusto nyo. O, malakas ang loob kasi nila, guys. Unang-una, sa Kongreso sa ngayon, kung napanood nyo yung hearing dun sa budget na tumututol yung Makabayan Black dun sa paghihingi ng budget ni President Vice President Sara, dahil nga gusto muna nilang malaman yung 125 million na confidential fund. So hindi sila pinagsalita. Kaya nagbotohan sila. Itong si Sandro Marcos, talaga namang bata pa lang, parang nagmamartial law ng dating. Tinerminate ka agad pagkatapos mag-present nitong si Sara Duterte sa kanilang budget, di ba? Sa kanilang proposed budget. So wala nang boto, wala nang busi-busisi, guys, wala nang transparent. So kung kakasuhan mo sila ngayon ng impeachment diyan sa Kongreso, wala rin mangyayari kasi karamihan sa mga Kongreso ay kaalyado ni PBBM at saka ni Inday Sara. Yan, guys, kasi numbers game yung botohan kasi yan, guys, eh. Kung almost 300 yung congresswoman, kailangan makakuha ng boto ng 3/3, kahit at least mga 200 plus na boto. Kung meron sila nun, tuloy-tuloy ang impeachment. Pero dahil kakampi nila, nakita nyo naman sa botohan nun, 21 na sila sa appropriation, ano pa lang yun, hearing, gaano pa kaya kung buong Kongreso na. So, sigurado, ibabasura lang yan. Kaya malakas ang loob nila Sara at saka ni Bongbong Marcos. Pero yung mga congressman na to, guys, kung paiiralin lang nila ang kanilang mandato, kaya nga sila nilagay dyan, binoto ng taong bayan para maging representative natin, dahil hindi naman pwedeng lahat tayo maging representative, di ba? Kaya kada distrito may isang congressman o congresswoman para sila yung magiging kumbaga sila yung magiging taga-busisi natin, di ba? Ng budget o kung may anomalya, para may check and balance. Pero ginagawa nila, parang yung mismong karapatan nila bilang congressman, tinatanggalan ng power ang sarili nila over sa Vice President o President. Na nangyari na yan, di ba, nung martial law. Nung martial law, panahon ni Marcos Sr., walang kongreso, di ba? Walang senador. Kahit nandyan sila, ang nasusunod si Marcos, kaya nagdeklara ng martial law. So nawala na yung kapangyarihan ng Kongreso, ng Senado, presidente na lang ang nagdidesisyon. Kaya ang presidential decree ang tawag doon ng panahon na yun. So kung alam lang ng mga congressman ito, at alam naman natin, alam naman nila yan. Nagbubulag-bulagan lang dahil kakampi nila si Sara at saka si Inday. So ngayon, kayo na humatol, guys, dahil kung asahan natin sa Kongreso, wala yan, hindi yan pakikinggan. Pero malinaw sa batas na walang pwedeng i-transfer kung walang item sa budget na pinropose. Kaya malinaw yan. Yung mga eksperto dyan yan, kasi sila Trilon, si Coco Pimentel, isa rin nagsasalita o bumubusisi sila. Ontiveros ang nagsasalita dyan sa Kongreso at saka sa Senado. So yan, sila Franz Castro. Pero yung mga ibang senador, yes boss lang yung yes boss. Ang interest nila sa kapartidong politiko, hindi sa kapakanan ng taong bayan. So yan, guys. Kaya mainit to, pinag-uusapan yan. So abangan nyo pa susunod kong vlog. Thank you very much po.